Blessed morning po sa bawat isa ako ay aawit para sa kapurihan ng Panginoon. God. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Pagpray natin si Pastor sa amin dahil di pa rin po siya okay. Loobin sa Wednesday, magkasama-sama na tayo. Amen po. Amen. Tayo po'y mag-aral. Ako yung binasa po natin kanina sa Mark chapter 4. Alam po yung iba, narinig na ito. Nakaraang Wednesday. Pero ulitin natin. Nadagdagan po natin ito. So, Mark chapter 4, ito po yung kwento ng disciples and then ni Jesus
Si Jesus natutulog. Sila ay may paroroonan. And sinabi dito, Mark chapter 4 verse 35, and the same day, basahin ko lang po sa Tagalog. Okay, Tagalog po tayo, amen? Tagalog na lang. Sa araw na iyon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Sa verse 36 sinabi dito, kaya nga, nang napauwi na nila ang napakaraming tao, sumakay sila sa bangka at kinalaunan, kinalululanan ni Jesus, ang lalim nun na. Ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. At nang dumating ang malakas na bagyo, sinasalpok ng mga alon ang bangka nang anupat halos mapuno ito ng tubig. At sa verse 38, sinabi ito, si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may punan. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo na tayo'y mapapahamak? And then sa verse 39, pagbangon na Jesus, kanyang sinuway ang hangin at sinabi, pumanatag ka. At sinabi niya sa alon, pumayapa ka, tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. At sinabi niya kanyang mga alagad, bakit kayo lubang natatakot? Paano bang nagkagayon na wala kayong pananampalataya? And then sinabi sa verse 41, nagkaroon na sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumunod sa kanya. Ayun po yung pinakakwento. Nag-guess niyo po ba? Ayun, kamusta po tayo? Let's pray. Ayun po yung kwento. Ang title po ng mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito, Facing the Storms of Life. Okay, sabay-sabay natin banggitin. Ready now? Begin. Facing the storms of life. Okay? Kasi after nila magpakain ng 5,000 yan, pumunta na sila sa ibang ibayo. Yan, sumakay na sila ng bangka at para magpahinga yan. Isipin nyo, 5 tinapay, 2 isda, pinakain nila yung 5,000, hindi pa kasama yung babae at yung mga bata, mas marami yung bata doon siguro, no? Ibig na sabihin, tawag dito, after noon, nung bumabagyo, si Jesus natutulog. And then, kaya ito, mapupuno na yung bangka eh. And then sinabi nila, Panginoon, ba't ikaw natutulog? Mapapahamak na tayo eh. And then sinabi ng Panginoon, peace be still. And then yung alon at yung hangin tumigil. And then yung mga disciples, natakot sila. Nagulat sila, pati yung hangin at yung alon, napapasunod niya. Ibig sabihin lang, tawag ito, yung the facing the storms of life, darating sa buhay natin, mayroong bagyo. Okay? Alam ko, nakalipas na yung bagyong Marina. Sino yung binagyo? Pumasok yung baha sa bahay ninyo. Meron ba dito? Pinasok ng baha yung bahay ninyo. Habang tumataas yung baha, natatakot ba kayo? Hindi. Chill lang. Ako chill lang ako dito eh. Kasi hindi aabot dito. Mababa lang dyan. Pero sa bahay, sa lugar namin, hanggang leeg na. Ni Nathan. Hindi, lubog na si Nathan ang leeg ko. Okay, ganun nakataas. Yung tricks siya nakataas. Leg niya rin na doon sa mid-down, leg na rin doon. Ibig sabihin, habang tumataas yun, natakot ba kayo? Takot kayo? Kasi bukod sa nakakatakot na baka pasukin talaga kayo, yung mga appliances nyo, inabot na eh. Brother Adrian, inabot sa inyo? Kasi natin nito yan. Yung rep. Kaya pala nagka-rep ako dito eh. Pwede na kayo magpatago dito ng pagkain. Ibig ko sabihin, talagang darating yung bagyo. At pag dumating yung bagyo, tawag dito, wala nakakaalam. Bigla-bigla siya dumating. At ang bagyo naman, tawag dito, hindi naman siya palagi eh. Magkakaroon man ng bagyo, thrice a year. Ibig sabihin, darating sa buhay natin, babagyuin tayo. At sana pagka bumagyo sa buhay natin, sana ready kayo. Kasi sinabi dito, hindi lamang literal na bagyo at di naranas natin sa ating buhay. Minsan kahit sikat na sikat ang araw sa labas, bumabagyo naman tayo ng problema sa trabaho, sa eskwela, o sa negosyo, o sa buhay natin. Sa ganitong uri ng bagyo at problema, ay handa ka ba? Pagka dumating yung bagyo, ready ba kayo?
sana mapagandaan natin pagka dumating yung bagyo ng buhay sa buhay natin, sana handa tayo. Kaya sinabi dito, ano nga ba ang magandang tugon kapag may bagyo o problema dumating sa buhay natin? Ano po, sa pag-aaral natin, sa trabaho, o sa pamilya natin kasi darating ang bagyo. Ano po, hindi laging masaya, hindi laging okay ang buhay. Darating sa punto ng buhay natin, mayroong bagyo. At alam ko, may pinagdadaanan kayong bagyo ngayon, problema ngayon. Ano po, at hindi lang tawag ito literal na bagyo ito, kundi literal na, kundi problema sa pamilya, sa pag-aaral, sa finances, sa kalusugan mo, ano po, sa pamilya, darating yun. At pagka dumating yun mga kapatid, sana maging handa po tayo. Meron lang tatlong gusto ko share sa inyo, and then matatapos po tayo. Pagka dumating ang bagyo, sana, number 1, be prepared for it. Para pag dumating yung bagyo, sana ready kayo. Amen? Kasi tawag dito, maraming tao, dito natutuno sila pag bumabagyo. Kaya hindi ba nagpapataas na ng bahay? Tinataasan nila yung society nila para pagka bumagyo sa amin mataas. Hindi inabot yung bahay namin Kasi tinaasan namin yun kasi pagka bumabagyo sa amin, alam namin mataas talaga. Lalo na yung Undoy. Nabutan di ba yung Undoy? Naalala niyo yun? Yung bagyo na yun. Lampas tao talaga yun. Kasi inabutan na ako nun, sa kapitbahay na ako nun nakatulog Kasi grabe na yung nun, taas ng bagyo. Siguro tinuloy na pumunta sa church nun, patay kami. Kasi kasagsagan ng bagyo, dito na yung tubig sa akin nun. Nakakainom na nga ako Kasi babalik sana kami sa church nun, kasi alam namin walang katulong si pastor. Kasi yung church dati sa Maine, 2009 yun Wala pang 4th floor doon, 1st floor lang doon. Kaya sabi, paano wala si pastor? Tulungan natin doon. Pagkatapos tayo tumulong sa bahay, pupunta na kami sa church nun. Pero kung tinuloy namin pupunta sa church yun, patay kami siguro. May pastor na. Kasi ngayon lang, nandito na yung tubig. Nakapingkayat pa ako doon. Sabi ko tawag yung pastor, patay tayo pag tinuloy natin ito. Balik kami. Hanggang sa tumaas na tumaas. Ibig lang sabihin, once na dumating yung bagyo, dapat prepare ka. Kasi darating siya. Hindi po pwedeng hindi dumating. At meron time sa buhay natin, meron talaga siyang bagyo na talaga mamomroblema ka. Sa pag-aaral, darating sa punto ng buhay mo na gusto mo na tumigil mag-aral. Diba? Kahit 2 weeks pa lang, gusto mo na ayaw mo na pumasok diba? Hindi, ibig ko sabihin darating yun na magkukulang kayo sa pang-tuition, makakatapos pa ba ako? Parang wala na, bago na. Darating yun. Hindi lang sa pag-aaral mo, sa trabaho. Hindi lagi okay sa trabaho. Darating nyo? Minsan pati ka trabaho mo, kaaway mo na rin, inaaway ka. Hindi kayo magkaintindihan, pati boss mo. Toxic na, kaya ayaw mo na nga pumasok Diba? Pero darating yun dapat prepare ka doon. At hindi lang yun sa pamilya, darating yun, hindi kayo lagi okay magkapatid. Amen? Amen. Lagi ba kayo okay, brother ni Nicole? Hindi naman palagi palagi kayo hindi okay. Pero talaga yun, hindi talaga lagi okay. Pero habang tumatagal, natututunan mo na nagiging prepare ka na, pag inaway ako nito, hindi ko nalang papansinin to. Kasi dati pinapalagang ko Di ba? Pumapalag ka? Ibig ko na sabihin talagang gano'n sa pamilya hindi lagi okay. Kahit yung mga magulang natin, hindi lagi okay sila, hindi laging masaya. Talagang nag-aaway yan. At hindi lang yung tawag dito sa negosyo, hindi lagi okay pag nagninegosyo ka, na laging may benta. Mamaya may binibenta si Brother Lau. Nabiro lang. Diba, hindi lagi may benta. Talagang minsan malulugi ka. Sino dito nalugi na? Usapan namin ni John Lloyd yan Nalugi siya sa negosyo niya, tigil siya. Diba? Hindi ko na sabihin darating yun. Hindi lagi may benta. At ganoon din sa church, hindi lagi okay sa church. Hindi lagi masaya. Kasi marami sa akin, pag hindi na okay, umaalis na. Pag hindi ba okay sa bahay ninyo, iniiwan nyo ng magulang nyo, yung na dito sa kapatid ko, hindi mo naman pwede yung gawin Di po ba? Ganoon din sa church, sa school. Pag hindi okay, hindi ka na nasabihin mo, ayoko na ka. Tigil na ako pag-aaral. Talagang merong storms ng buhay. Sana maging handa ka doon. Tawag dito, pag napagandaan mo yun, alam mo yung i-response mo Kasi marami sa atin, pag masaya lang, nandun lang siya.
sa school, sa trabaho, sa pamilya, sa church, hindi laging ganun masaya. Hindi pag may outing lang nandun ka. Hindi lang pag may anniversary. Hindi lang pag may mga big Sunday, pag may mga ginagawa tayong masaya, nandun ka. Kasi may darating talaga, sa buhay natin, mayroong bagyo na talagang susubukin tayo kung magpapatuloy ka pa ba o hindi. Kasi laging mahirap, magpatuloy ka o hindi, parehas mahirap. Amen? Magtrabaho ka, hindi ka magtrabaho, parehas mahirap yun. Kasi pag wala kang trabaho, wala kang pera. Diba? So hindi mo tumambay ka, buong buhay mo tambay ka. Gusto niyo yun? Tambay kayo, buong buhay nyo. Ang hirap kayo tumambay. Ang biras na kaya ako natambay na naman ngayong araw. Nandun na ako sa kabilang sa iba naman ako natambay ngayon. Naranasan niyo tumambay? Dami tambay ako eh. Ang hirap tumambay. O magtrabaho, mahirap? Mahirap din. O ngayon, piliin nyo kung anong hirap yung gusto nyo. Mahirap mag-aral. Kaya nga dati sumama kayo sa matatalino. Huwag kayo sasama sa mga hindi matatalino. Ako kasi matalinaw lang eh. Malinaw, pagka-exam. Kahit ang layo, nakikita ko eh. May technique pa kami dati, letter C ha. C yung sasagot ko, exchange sa'yo ha. Para pwede lahat letter, di ba? Pag C, pwede yun pwede natin i-doctorin eh. Ganun lang ako dati, school bubble talaga. Pero natutunan ko, nung nag-aaral ako sa Bible School, sumasama ako sa matatalino. Nahahawa ako eh. Nakakahawa pagka sinamahan ng matalino. Huwag ka sasama sa mga school bukol, madadamay ka doon. Tama ba yun? Tama yun. Kaya kasi sinabi, sabihin mo sa akin kung sino kaibigan mo. Sasabihin ko kung sino ka. Totoo yun. Pag sumama ka sa mga manginginom, 10 manginginom, pang 11 ka. Pag sumama ka sa mga adik, magiging adik ka din. Pag sumama ka sa matalino, magiging matalino ka rin, maniwala kayo sa akin. Sumama kayo sa mga walang pangarap, magiging ganun ka din. Hindi ka na makakarap sa buhay. Mag-aral, hindi mag-aral, parehas mahirap yan. Ang kailangan mo lang handa ka, tama? Isipin nyo, pag hindi ka handa pumapasok ng school, ang lungkot ng buhay mo. Buong araw mo, malungkot na. Kasi hindi ka prepare eh. Ano ba yun, papasok na naman ako bukas. Pero pag prepare ka, ang saya eh, di ba? Naranasan nyo na yun. Pag prepare ka, ang saya mong pumapasok ng trabaho. Pag hindi ka prepare, ang lungkot. Kahit gano'n pa kasaya yung mga tao kasama, pag hindi ka prepare yung puso mo, yung mood mo, sinet mo ng, hindi, ngayong araw na to, malungkot ako. Kahit may magpasaya sa akin, hindi ako tatawa. Pag hindi ka prepare na gano'n ka talaga, parang malungkot ka. Nakukuha niyo po? Ang negosyo, mahirap din. Pero mas mahirap yung wala kang negosyo. Ngayon, piliin ninyo kung ano yung hirap na pipiliin nyo sa buhay. Kaya mga kapatid, maglingkod sa Diyos at hindi maglingkod sa Diyos, mahirap parehas. Mahirap maglingkod sa Diyos, pero alam natin yung paglilingkod natin, rewarding palang araw. Amen? Kaya sana, ano man yung mangyari, sana maging prepare. Kapag dumating yung bagyo sa buhay mo, tandaan mo, darating yan. At alam ko, binabagyo na rin kayo ngayon. Hindi man literal na may ulan, kumikidlat sa atin sa pamilya nyo, sa pag-aaral ninyo, sa trabaho, sa personal mo, sa sarili mo. Sana maging ready kayo. Kasi yung bagyo, may tinuturo sa atin yan para maging handa tayo. Kasi tawag dito, meron tinuturo ang Panginoon sa atin. Tignan nyo yung mga disciples, kung hindi sila prepare, takot sila eh. Diba? Pati si Jesus, nagduda na rin sila. Sabi nila, mapapahamak na tayo, tutulog ka lang. Tignan nyo, pag-prepare ka, tutulugan mo lang eh. Si Jesus tulog lang siya eh. Nung bumabagyo, may unan pa, nasa dulo daw siya, natutulog. Diba? Pag-prepare ka pala, relax ka lang, tama? Kasi prepare ka eh. Exam pala bukas eh. Dahil prepare ka, nakapag-aral ka, relax ka lang, hindi ka nakakabahan. Bakit? Nag-aral ka eh. Tama? Isipin mo yung mga hindi prepare. Maraming pandaraya gagawin doon. Pero iniisip nila, ano kaya mapapasa dito? Kinakabahan yun. Di ba ba? Ganun din sa buhay pag hindi ka prepare. Tawag dito, kabado ka eh. Hindi mo alam gagawin, pero pag prepare ka, alam mo gagawin mo. Yung mga disciples, ganun sila. Isipin niyo, nagpakain sila ng 5,000, o lampas pa yun. Then, nung bumagyo, nagduda ulit sila kay Lord. Nagduda ulit sila nung bumagyo eh. Kahit siguro tayo kasama doon, kakabahan ka eh, no?
Inisip ko rin yung kalagayan ng mga disciples eh. Pinapasok na yung bangka nila eh. Tapos si Jesus, ginising nila. Pero naghimala na kasi si Jesus eh. Isipin mo, 5 tinapay, 2 isda, 5,000 pinakain. Himala yun eh. Tapos nagduda ulit sila sa Panginoon. Ibig na sabihin, pag dumating yung storms of life, sana ready tayo. Magandang preparasyon sa pagharap sa problema ay yung pagtanggap na bahagi ito ng buhay natin. Kahit gaano ka mang kahusay magplano, kahit gaano ka kagaling sa iyong trabaho, sa eskwela, sa buhay mo, dahil hindi mo makontrolado ang lahat ng bagay, expect that problems, it is always good to be prepared with a plan B. Pagka dumating yung problema, sana may plano ka, sana prepare ka na. Amen ba? Pangalawa, bibilisan mo nila. Learn from it. Pagka dumadating yung bagyo, alam ko dumating yung bagyo, ready na ba kayo pag may bagyo ulit? Ako na ready ako eh. Kasi tawag ito nung Karina, yung bagyong Karina, medyo inaabot na kay Lamam eh. Yung motor ko nandoon. Pinangat ko ngayon doon sa kaya nung bumagyo lang ng tawag dito, mabilis ang bagyo lang, pinangat ko agad doon eh. Sabi ko baka abutin eh. Sinabihan ako ni Ma'am Pastor, wala namang talaga. Bagyo talagang malakas na ulan. Di ba bumaagad no? Naalala nyo? Parang ilang oras na bumaagad. Pagtingin ko dito, agad ah. Anong tawag dito? Kaya ako ngayon, natuto na sabi ko pag medyo may malakas na bagyo. Kaya ko agad yung mga gamit. Kaya pansinin ninyo, tawag dito, once na may dumadating na bagyo sa buhay natin, natututo ka. Amen ba? Sa lahat ng problema na dumating sa buhay ninyo, storms of life ng buhay ninyo, natuto ba kayo? Dapat natututo tayo. Matututo talaga tayo dun eh. Ngayong last year, hindi ako nag-aral. Natuto na ako, mag-aaral na ako ngayon. Amen? Kung dati ang gusto ko, walang with honors. Ngayon, may with honors na gusto ko. Kung dati hindi ako kumakompleto ng mga quiz, mga project, ngayon gagalingan ko na. Kasi pag hindi ka na natuto dun sa storms na dumating sa'yo, last year, school bukol ka, ngayong taon, school bukol ka pa rin, ganun na naman yan. Pasang-awa na naman ang mangyayari sa'yo yan. Dapat natututo tayo sa buhay. Kaya pala may mga problema sa buhay natin para matuto tayo. Talagang parte ng success yan. Hindi opposite ng success yung failure. Isa part of success, amen? Kaya kung mag-fail ka man na mag-fail sa buhay, parte yan ng tagumpay mo. Huwag ka lang titigil, amen? Kasi pag tumigil ka, sayang. Hindi mo makukuha yung reward. Tama? Kasi isipin ninyo, alam mo na yung illustration ko na ito sa inyo. Pag ikaw tawag dito nag-aaral, o kahit sa mga nagtatrabaho, sama ko na, pag nag-aaral ka, first grading, may with honors ka, okay? Second grading, with honors ka, nagpapatuloy ka eh, nag-aaral ka. Third grading, with honors ka pa rin. Fourth grading, tumigil ka, with honors ka pa rin. Hindi ka with honors, tapon ka na. Kasi tumigil ka eh. Ganun din sa buhay. Once na tumigil ka, talo ka. Sa trabaho, ganun din. Pag nagpatalo ka sa mga kasama mo sa trabaho, sa bossing mo, kaaway mo na rin eh, no, lahat. Ang talo ka. Ganun din sa paglilingkod sa Diyos. Pag tumigil ka, talo ka. Kasi talaga merong storms of life na darating sa buhay natin. Sana once na dumating yun sa'yo, huwag kang titigil, patuloy ka lang. Bakit? Kasi naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi naman sa tao eh. Kaya sana natututo tayo sa buhay. Isipin nyo kung hindi dumating yung problema sa buhay mo na yon, hindi ka ganyan eh. Hindi ka natuto ngayon kung hindi dumating yung problema na yon. Tama? May naalala ka yung problema ninyo noon. Dahil pagka hindi dumating sa'yo, hindi ka ngayon ganyan. Diba? Tawag dito, di ba ganon? Meron kayong problema noon na sinasabi mo, buti na lang nangyari sa akin yun. Kasi kung hindi nangyari sa'yo, hindi ako ganito ngayon eh. Meron ganon? May heartbroken na ba na nangyari sa inyo? Nasaktan ka, may problema dumating. Nang dumating sa'yo, natuto ka. Meron? Wala ka? Darating yan, wait nyo, tignan nyo ha. Wala palang problema dumadating sa inyo. Sa inyo, darating yun. Once na dumating yun, matututo ka eh. Sana once na may mga problema dumadating sa buhay natin, natututo tayo. Kasi sinabi dito, mahirap dumaan sa mabigat na problema. Hindi ito madali o hindi ito masaya. Pero bawat problema ay may dalang oportunidad para tayo matuto at maging mas matatag
Learn as much as you can from the challenges that you are going through. Ang sabi nga ng manunulat na si Vivian Green, life is not about waiting the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Marami kang matututunan mula sa mga problema iyong pinagdaraanan. Maraming matututunan tayo doon. Sana sa tuwing magpipail kayo, matuto kayo doon. Huwag kayong malungkot na nagkamali. Kapag bumagsak ka, ayos lang yun. Nung third year ako, meron na ba kayo nakuha 65 sa grade nyo? Ako proud ko sinasabi, naka-65 ako. Dalawang grading. Sa math ko, paborito ko yung teacher ko na yun, si Sir Jun. Ano? Sir Jun yung pangalan nun eh. Ano? Papasok lang, galit pa yung lagi. Ano? Yung dahil ako, hirap talaga sa English eh. Ano? Hindi ako makasagot, that English din yung sasagot mo eh. Ano sasagot ko doon? Diba? Ano susulat kong English? Pagkapagawa ng essay, English, tapos 1,000 words. Diba? Yung English lang gano'n. No? Sabi ko, hindi ako makakabasa yan. Diba? Natuto ko. Kaya nung third grading, fourth grading ko, 75 ako, pasado ako. Diba natuto ako eh. Siguro kung sumuko na ako, binigyan niya ako 65. Nakabito. Wala, hindi ako naka-fourth year noon. Ano, natuto ako sa mga pagkakamali ko, sa pagiging tamad ko. Natuto ako doon sa lahat ng problema na dumating sa akin. Natuto ako. Kasi pag hindi ka matututo, uulit lang ulit yan. Babalik ka na naman sa stage 1. Level 1 ka na naman. Pero pag natututo ka, nagle-level ka. Kaya kung pahirap ng pahirap yung pinagdadaanan nyo, students, sa mga nagtatrabaho, tayo mga Christian, kung pahirap ng pahirap yan, tama yung ginagawa mo. Ano? Kasi talagang pahirap ng pahirap habang lumilevel. Tama? Hindi naman pwede habang lumilevel up ko, pahina ng pahina yung kalaban. Pahirap ng pahirap yan. Ano? Parang ML lang yan, di ba? Hindi lang. Hindi na mapasok yun. Talagang pahirap ng pahirap. Matuto lang tayo. And then last, hindi lang be prepared for it, learn from it. And then 3, let problem bring you closer to God. Amen. Sana yung problema dumating sa buhay natin, maging close tayo sa Diyos. Isipin nyo, pag wala problema, wala lalapit sa Diyos eh. Di ba dumating sa buhay natin, yung okay yung buhay natin, hindi naman tayo lumalapit sa Diyos. Isipin nyo, kung tawag ito kung walang lahat mayaman, baka walang maging katulong dyan. No? Lahat okay yung buhay. Kaya pala dumarating sa buhay natin na may problema tayo, nagkukulang, o kahit karamdaman, magiging daan pala yun, sana maging daan yun para mapalapit tayo sa Diyos. Ayan. Alam niyo yung totoong lumalapit sa Diyos, yung mga taong mga sa ospital eh. Hindi naman talaga yung nasa church eh. Yung mga nasa ospital, mga totoong lumalapit sa Panginoon yun. Bakit? May karamdaman na sila eh. Pero pagka dumating pala yung storms ng buhay namin, sana maging daan niya para mapalapit tayo sa Diyos. Hindi ko alam kung anong storms of life na bumabagyo sa inyo ngayon. Pero sana maging way yan para mapalapit ka sa Diyos. Ayan. Kasi ano man yung tagumpay mo, mapalayo ka naman sa Diyos, wala eh. Pero kung may bagyo man ng buhay, na dumadating sa iyo ngayon, hindi ko alam kung ano yan, pero alam ko meron. Hindi mo pwedeng walang bagyo. Meron bagyo kayong pinagdadaan sa pamilya, sa pag-aaral, sa trabaho, kahit sa kalusugan mo, sa finances, meron yan. Pero sana maging way yan para mapalapit ka sa Diyos. Hindi maging lumayo sa Kanya. Maraming tao kapag dumadating sa pagsubok, nagtatampok at lumalayo sa Diyos. Baliktad, kapag may problema tayo sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, o sa anumang buhay natin, the best response is to draw near to God. The more you try to solve your problems on your own, the more you realize that you can untangle the mess that you are in. Tandaan mo, God is powerful. He can command winds, waves, and the storms to be still. Kaya din niyang payapaan ang problema at bagyo ng buhay mo ngayon. Remember, mga kapatid, tandaan natin, kung ang bagyo o yung alon pinasusunod ng Panginoon, ano pa kaya yung mga buhay, mga problema ng buhay natin? Kung yung mundo ginawa ni Lord 6 days, ginawa niya, at yung anak niya binigay niya para sa atin, ano kaya hindi niya kaya resolve sa buhay natin? Buhay niya na binigay niya. Ano pa kaya yung mga storms ng buhay natin na hindi niya kaya resolve? Kaya ni Lord. Sana pagka may storms ng buhay na dumating sa atin, darating yun. Sana tawag dito, mapalapit tayo sa Panginoon. Hindi pa palayo. Alam mo, may mga problema tayo.
Sana maging mapalapit tayo sa Panginoon. Kaya salamat sa mga tao din na nandyan sa iyo pagka binabagyo ka. Sinabi dito, shout out to those who lift others up even when facing their own storms. You are the true heroes. Salamat sa mga tao na nandyan palagi. Dumating man yung bagyo ng buhay natin, nandyan sila. Salamat sa kanila. Amen? Kasi yung mga disciples, nagpasalamat sila kay Jesus No? Kasi mga disciples, kung talagang lumubog sila noon, kanya-kanya na yung mga yun Kanya-kanya langoy talaga yun. Pero salamat dahil kay Jesus, hindi sila iniwan, no? So, salamat din sa mga taong hindi lang nandyan sa'yo, pag may storms ng buhay mo, tinutulungan ka. Okay, shout out sa kanila. At tawag ng pasalamatan nyo, meron ba kayong kaibigan na gano'n? Na may bagyo dumadating sa buhay mo, nandyan palagi sa'yo. Okay, na pagka hiniraman mo, papahiramin ka, laging tatandaan, darating mawawala yun Pero si Jesus, hindi niya tayo iiwan. Hindi pababayaan. Kasi yung ginawa niya sa mga disciples tawag dito, kung lumubog sila doon, kanya-kanya. Kaya ako nagpapasalamat sa mga tao na nandyan palagi sa akin, dumating man yung storm sa buhay ko, na hindi ako iniwan, shout out sa inyo. Nagpapasalamat ako sa Liberty Family, sa Liberty Church, sa mga pastor natin, na dumating yung bagyo sa buhay ko, hindi nila ako iniwan, tinulungan nila ako, salamat sa kanila. At syempre, pinaka-shoutout natin kay Jesus. Kasi ang dami ng storms na pinagdaanan natin, ang dami ng problema na pinagdaanan nyo, amen? Bilang nyo pa ba? Pero nalampasan nyo, hindi mo naman ginawa ng paraan yun Minsan nagulat ka na lang, wow, natapos na yung problema ko. Wow, na-graduate na ako. Isipin niyo 1965 yung mga grades ko noon, na-graduate ako. Oh, graduate na ako ngayon, bachelor degree po ako ngayon. Di po ba? Isip ko, Lord, na-graduate pala ako. Magugulat ka na lang, kung saan nagpatuloy ka, lumapit ka sa Diyos, magugulat ka na lang, wow, wala na yung problema ko. Wow, na-graduate ako, wow, nabayaran yung mga pangailangan ko sa school, sa bahay. Ang kailangan lang, mapalapit tayo sa Diyos. Facing the storms of life, darating yun. Sana mag-ingat tayo, matuto tayo, and then maging way yun, para mapalapit tayo sa Diyos. Hayaan mo po tayo natin ito ngayon. Tayo po'y manalangin. Alam mo, may mga storms tayo sa buhay natin na kinakaharap ngayon. Meron sa pag-aaral, hindi ko alam kung saan kukuha ng tuition, pambaon, sa trabaho mo. Parang gusto mo lang tumigil magtrabaho. Sa pamilya, meron naramdaman sa pamilya natin. Kung even ikaw, may nararamdaman ng sakit. Pero ang paalala sa atin ng Diyos, maging way ito para mapalapit tayo sa Kanya. Kasi sayang yung tagumpay, maging tagumpay ka nga, napalayo ka naman sa Diyos, sayang din walang kabuluhan. Habang tayo lahat ay nakayuko at nakapilit ang ating mata, hindi ko alam kung anong storms yung kinakaharap mo ngayon sa buhay ninyo. Pero alam ko meron. Kung kinausap ka ng Diyos, gusto mong ilapit sa Panginoon yung pinagdadaanan mo yung problema, storms of life, pwede makiwan yung pinatatayuan niya. Lapit ka dito sa Panginoon, ipanalangin mo sa Diyos na, Lord, sana maging way ito para mapalapit ako sa inyo. Alam mo, lahat na nangyari sa buhay natin, plano ni Lord. Kung malpak ka man, nagkamali ka, plano ni Lord, para mapalapit ka sa Kanya. Ang gusto lang ng kaaway, tumigil tayo. Pero ano ba yung pinagdadaanan ninyo, mga kapatid? Sana tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi talagang darating yung storms of life Hindi po pwedeng hindi. Tulad ng mga disciples, dumating yung malakas na alon, malakas na bagyo. Nagipala si Lord sa kanila Pero nung dumating ulit yung bagyo, nagduda na naman sila. Ang dami ng problema na nalampasan natin. Pero pag may dumating na namang problema, nagdududa na naman tayo sa Diyos. Sana makauto po tayo. Sana yung storms na pinagdadaanan natin ngayon, maging way para mapalapit tayo sa Diyos. Maging mapagkumbaba tayo.
Aminin natin sa sarili natin na hindi natin kaya ang wala ang Diyos. Kasi minsan kung bakit pinadadaan ni Lord yung storms sa buhay natin, minsan kasi nakadepende na tayo sa kakayanan natin, minsan nakakalimot na tayo sa kanya. Na sana po, sa bawat isa po sa atin, akong personally matutong sa salita ng Panginoon. Lord, salamat po sa umagang pinabinigay mo sa amin. Salamat Lord sa pagpapaalala, facing the storms of life. Lord, marami pang bagyo na darating sa buhay namin na talagang yayaligid kami. Talagang hindi namin alam yung gagawin namin. Pero Lord, remind mo po kami ng mga pangako ninyo. Kung yung buhay nyo ka, binigay nyo sa amin. Ano pa kaya hindi nyo kaya ibigay sa amin? Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na pagka dumating yung storms sa buhay namin, ay magtulungan kami, magpanalanginan kami. Lord, salamat po sa Liberty family. Kasi kung wala po ito, wala po kami sa inyo ngayon. Salamat sa mga pastor namin. Lord, pinapanalangin namin si Pastor Sunny. Lord po siya patuloy na kalakasan, provision po sa kanilang pamilya. Sa susunod pong gawain, makasama namin sila. Sa mga anak po ninyo, Lord, na umarap dito, pumunta sa harap, alam niyo po, Lord, yung nasa puso nila. Wala po kayong hindi alam sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na malagpasan, Panginoon, ng storms sa buhay po namin. Lord, marami pong salamat. Salamat po sa mga anak ninyo na narito ngayon. Ang panalangin namin ay may apply po namin ang salita sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang ating panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay tapos na. Tawagin po si Brother Jordan para ipanalangin po yung ating kahit sa offering. Hindi tayo po yung buwan mo na. Lord, maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo kami sinasamahan, Panginoon. Sa gusto ng buhay ko namin, sa mga problema, Panginoon, ito yung dadaan po namin, Panginoon. Lord, sa Panginoon ito, Panginoon, I pray, Panginoon, yung mga ibigay, Panginoon, bless niyo po, Panginoon, pagpalain po, Panginoon. Yun din sa mga hindi makapagbigay ng kanilang kaloob, Panginoon. I pray, Panginoon, na bless niyo po sila, Panginoon, para sa mga susunod na gawain ay makapagbigay po sila, Panginoon. At ang lahat po ng maliligo, Panginoon, sa loob, Panginoon, ay magaling po sa bahay po, maraming sa bahay po, Panginoon. In Jesus' name I pray, Amen.